Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning! La 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 la! Good morning, Kuya! It's Monday, 5:09. It's a holiday and it's National Heroes Day. National Heroes Day. What is National Heroes Day? Well, of course, ito yung every last Monday of August dahil syempre ginugunita po natin ang mga naging bayani, no? Lahat sila kasama si Rizal dyan kahit may Rizal Day Oh, siya. kaya nga ayaw natin ipalibing sa libingan ng mga bayani eh. Kasi hindi bayani. Kundi magiging national hero rin yan. Kaya nga. Kaya nga. Anyway, si President Duterte expected po sa libingan ng mga bayani mamaya, no? Further commemoration nila. Yes, for the commemoration ng Commemoration. araw ng bayan. Ay, mahabang Kaya- usapan pa yan. Pero, Good morning, Angela! mahabang usapan pa yan. Pero, Wala pa naman eh. Ikaw pwede lang ako magsalita. Traffic! Sige. Pwede lang. O nga, mahabang usapan. Pero lagi tayo nagsisimula sa umaga na. With a Bible verse. Isang magandang payo. Di ba, Haris? Siyempre, no, at saka first time po yan mga kasambahay. Ito naman mga kasambahay, may mga katanungan kasi tayo na bakit naman na pinaplano natin pero hindi naman nagaganap kikay, di ba? Minsan nga pinagpe-pray mo pa natin ng taimtim pero still, bakit hindi na pa rin nangyayari? Uy, madalas nangyayari yan sa akin. Tanong ko din yan. Kasi di ba nandito siguro papasok no yung sabi nila na pag nag-ask ka kay Lord, nandito yung yes, yung wait, or yung no. Diba? So ito yung mga pwede nating malaman kung ano ba yung magiging kasagutan ng ating, syempre si Brother Eli Soriano para po sa ating biblically speaking. Unang-una, kailangan maintindihan na God is not under our power. We are under God's power. Hindi ko mo nanalangin tayo, paghingi mo, agad-agad may obligasyon bigyan kanya agad. Although, nagaganap yon na pagkakailangan mo na ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero kung halimbawa, hindi binibigay sa iyo, mag-iisip ka sa Biblia. Ba't kaya hindi binibigay? Maraming dahilan. Isang dahilan, hindi pa panahon. Yan, isang dahilan yon. Basahin natin ang 6:2, 2 Korinto. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Sabi ng Diyos dapat maintindihan natin ng Diyos Minsan di natin iniintindi ang Diyos Sabi ng Diyos, sinasabi niya, ang Diyos ang may sabi, sa panahong ukol kita'y pinakinggan. Ang Diyos pala, may panahong ukol. Hindi siya pwedeng pabigla-bigla na kahit hindi panahon. Halimbawa, gusto ko na pong mag-asawa, tatay may gatas pa labi mo, gusto mo lang mag-asawa. Para mga bata ngayon, 13 anyos, 12 anyos, umaalembong na. Gusto na ng lalaki. Wala pa, hindi pa sa panahon yun. Hindi pa dapat, parang ganun, kapatid. Ikaw man, ang anak mo, sabi, nanay, mahal ko po si Fred. Nanay, sige na, payagan nyo na ako. Nanay, mahal ko po si Fred. Alam mo namang hindi pa panahong ukol. Papayag ka ba? Basahin natin ang unang Korinto 7, versikulo 36. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mag-asawa sila. Tamo kapatid, may panahong ukol Kung halimbawa, yung anak mo nagwawala, gustong mag-asawa, pinipigilan mo, bata pa, kung sumapit na ang kanyang katamtamang gulang at kailangan sundinan niya ang kanyang maibigan, bayaan mo siyang mag-asawa, hindi ka nagkakasala. So, meski magulang, hindi ko mo hiningi ng anak, bibigay mo. Halimbawa, humihingi yun na anak mo, 4 na taon, nanay, penging blade, bibigyan mo ba? O kaya, nanay, penging ang gasolina sa Post Pro.
Kahit mag-iiyak, hindi mo bibigyan ng gasolina at pospro eh. Alam mong madidisgrasya siya eh. Hindi pa panahon. Pero may panahon, kahit na yung gasolina at pospro mapanganib, may panahon, bibigyan mo yung anak mo ng gasolina at pospro. Pagkakaya na niya, alam na niya. Ganun ang Diyos, kapatid. Hindi paghingi mo ngayon, andyan na agad. Hindi ganon. May panahong ukol. At kung minsan, ang dahilan kung bakit kahit ipanalangin mo yung gusto mong pinaplano mo, hindi nangyayari, kaya pala ganon, sabi ni Santiago 4:3. Basahin natin. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ayun, pagka ang hinihingi mo naman, ikakasama mo. Maaaring magugol mo lang sa kalayawan mo. Kahit humingi ka ng humingi, hindi ka bibigyan ng Diyos eh. Ang Diyos kasi hindi nagbibigay ng ikasasama eh. Halimbawa, hindi pa panahon para ibigay niya. Baka mapahama ka lang kung ibibigay niya, hindi niya bibigay sa'yo. Kahit manalangin ka pa ng manalangin, hindi niya bibigay sa'yo. Pero kung hindi makakasama sa'yo, bibigay niya. At kung ukol na sa panahon, ganun ang Diyos, kapatid. Halimbawa, naglilihi yung asawa mo. Gusto ko ng atis. Hindi panahon ng atis. Kahit magpanangis yun wala kang makukuha ang atis Di ba? Ganun lang yung kapatid. May panahon. Kaya hindi agad nangyayari kasi may nakatakdang panahon ng Diyos. Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tama kapatid, sa bawat bagay may kapanahunan. Ang Diyos ay nagtatakda ng panahon kasi alam niya na kung kailan panahon ikakabuti at baka meron naman panahon na ikakasama mo. Kaya intayin mo yung panahon ng Diyos. God has His perfect time for everything. So yun po yung kasagutan ni Brother Eli Soriano Kikay, no, na ibig sabihin, everything is under His control in God's perfect timing. Hashtag tamang panahon. Oo, so tamang panahon yan. Kasi ibibigay niya, di ka pa naman handa, di ba? So sayang din. Kumbaga. So yun po na dapat, hintayin po natin yan. Hindi po sa mga panalangin po natin, always ang kasagutan ay yes. So pwede pong wait, pwede rin pong no, hindi para sa'yo yan. So, yan ang Yes! kasagutan. Maraming salamat, Brother Eli Soriano, para sa ating biblically speaking. Holiday. Holiday. Pero hindi ibig sabihin holiday rin tayo. Tayo kailangan natin mag-work. Oo. So kailangan natin magbibigay kasi tayo ng mga this week ng kamote serye. Yes. First day ng kamote, Kikay. Last week ano tayo? Last week? Last week Okra serye. Ladyfinger. Okra serye. Okra serye. So kamote serye. Pero syempre ngayon simulan natin sa kamote serye with ang recipe? Kamote turon. Kamote turon? Wow! Kailangan natin na. At ganon, kamote turon? Okay, para sa ating quick meal. Yes. Natin lahat na ang kamote is very healthy sa diet food. Yes. Although very high carbohydrate food to. Pero complex naman siya kasi. Complex siya. Complex. Saka napatas ng fiber. In other words, Haris, pag complex, easily used by the body. Yes, Hindi nagsusstore, di ba? Tama ka dyan, Ano pa Jex. ang other benefits? Mataas ang potassium para sa puso natin. Oo. Dietary fiber para sa mga constipated. And of course, mga vitamin A, meron siyang vitamin C rin. Basta Hindi ba nakakataba itong Hindi. Ay, kamote? hindi Not naman. at all. Unless Isang kilo. Kumain Isang ka. kilo kainin mo. Everyday. Okay, ano ingredients? Kailangan natin syempre kikay ng kamote. Yes, and then meron din tayong mga kasangbahay na lumpia wrapper. Dahil may brown sugar tayo. And meron tayong milk. Pero ang kamote na ginamit dito, Haris, ito yung parang white variant eh. Yung white. Yes. Pero kasing orange eh. May orange variant na yan eh. May pagkakaiba pa yun? Ha? Tapos parang may ube din ba na kulay? No? Meron, oo. Not yung purple color. Pero syempre ito, ano naman to, no? Pre-cook ang gagawin natin. And then, ito kikay and twist kasi laging ang naano natin yung saging sa loob ng turon. Okay, paano ba gawin to? O procedure, kailangan Go. natin syempre. Bowl. O ayan, mga kasangbahay
boiled ang kamote. ating kamote. I-mash lamang yan ng maigi. Boiled na po yan, ha? Boiled na yan. Lagyan po natin syempre ng gatas. At Pampasarap. haluin natin. Oo, talagay natin dyan ang ating brown sugar. Brown mascovado cocoa sugar. Yes, mix lang po yan. Tapos, ito ang turon wrapper. At ilagay po natin syempre kikay ang ating kamote. Tapos, Yan, turon na oo. Tapos parang, i-deep fry na natin. parang turon. Yan. Tsaka mainit po talaga at mabilis lang no need na i-toast kasi nga luto na yung kamote natin dyan. Oo. Sarap. So, yan ating kamote turon. Okay na, kakain tayo. Kumakain ka ba kamote? I like kamote. Di ubos na mamaya. Oo, tingnan natin mamaya kung magiging selfish ako. Humingi tayo ng payo kay Kong. Kong, ano ba payo bibigay mo? Ewan ko si Rina, alam mo ba kung ano yung mga traffic signs? Memoryado ba lahat? Mga basic lang. Basic lang. Basic oo. lang, Tsaka no? pag alam ko pag nasa road ako, alam ko nang i-follow yun. Oo, ako rin hindi Instinct na masyado instinct. Oo. Kasi yung mga hindi mo nakikita parate, Yun na nga. yun ang hindi mo alam. Anyway, panoorin po natin ito sa manibela natin kung ano ang iba-ibang mga traffic signs na kailangan natin malaman. Ang ibig sabihin po ng traffic sign na ito ay no stopping anytime. So makikita po natin siya sa papasok ng tunnel at palabas ng tunnel o paakyat tayo ng flyover. Ang magiging violation po natin dito pag po ito po ay ginawa natin ay disregarding traffic sign. Ang ibig sabihin po ng traffic sign na ito ay no waiting. So pag nakakita po tayo ng traffic sign na ito, bawal po tayong huminto o maghantay. Magkaiba po ibig sabihin ng no parking sa ng no waiting. Pag huminto po kayo sa no waiting, automatic po pwede na tayong bigyan ng violation. Samantalang po doon sa no parking na nandun kayo sa loob ng sasakyan at nakahinto, bawal po tayong bigyan ng violation. Pwede ho tayo paalisin. Yung no waiting dapat no stopping na lang yun. Pareho lang yun. Pareho, Oo. Walang leeway na seconds, no? Oo. So pareho lang pala. Hindi, dalawa lang yun. Marami pa yan. Oo, marami. Part 1 pala, part 1 pala yan. Oo. Okay, ikaw naman, Harris, ano payo mo? Pero to Jax, alam mo nun, mahirap mag-drive kapag inatake ka ng acid reflux mo. Kapag nangangasim ang sikmura. Ikaw ba rin nasubukan mo na yun na nagda-drive kasi biglang sumasakit yung sikmurang because of the reflux. So ano po mga kasambayan, pwede po natin gawin, no? Mga natural, mga prevention po natin para hindi po umatake yung ating acid reflux. Una po, kailangan po natin ng tubig. Alam niyo po ba nakakatulong ang tubig para ma-neutralize po yung acid po dyan sa ating katawan, especially po sa ating pong tiyan. So sabi nga po natin, water po, 8 to 12 glasses of water a day. No? Dapat po hindi tayo ma-dehydrate. And of course, second po, alam niyo napaka-importante po yung pagkain po natin sa oras. Hindi po pwede na nagugutuman po tayo dahil nga po every time na natapos yung 4 hours po natin, the body would produce yung ating gastric acid. Kaya sinasabi nila 5 small meals a day, di ba? O kaya naman, Rina. Rina. Sorry. Rina. Di pa kakain kamote ko ron At saka yung sinasabi natin na, Ano pangalan ko? Diego, Okay. every 2 hours, pwede tayo magmerienda. No? Ito na nga pa yung susunod po natin. We should have healthy snack every 2 hours. So sa mga nag-ano dyan, mga nagda-diet, hindi po kailangan na mag-starvation po kasi pwede po magdulot po yan ng attack po na inyong acid reflux. Every 2 hours, well, you can eat po yung ating mga healthy snacks, yung mga fruits po natin, o kaya naman yung mga complex carbohydrates po natin tulad po ng mga root crops, tulad ng kamote, no? Pwede po yan. Yung mga fruits po natin, mga gulay po natin, pwede natin kainin every 2 hours. And next, kapag mag-attack po yung ating po acid reflux, we need something to neutralize. At alam niyo po ba, even the hospital, they are also using this activated carbon, yung activated charcoal natin. So siya yung mag-neutralize yung ating acid. And also, kailangan din po natin ng enough sleep. Kasi ang katawan po natin, it's capable of recovering, rejuvenating, and repairing. Kung ano may problema po natin, kapag magandang tulog po natin, mas mabilis po yung paggaling o pag-recover po natin. So 8 hours of sleep, sabi nga po, no, mas ideal po yan. And of course, kailangan din po natin, i-lessen po natin yung stress. Kasi alam mo rin, minsan, kapag kunwari may interview ka,
Dahil because of the anxiousness mo, nai-stress ka, kinakabahan ka, yung time na nagkakaroon ka ng reflux attack. So, i-less natin yung stress. Hindi lang yun, marami pa. Yung mga naging irritable po tayo para po at least hindi po magpatong-patong at hindi po umatake po yung ating reflux. So, yun po yung mga kasamba, yung mga ating mga tips kung paano po natin ma-avoid at kung sakali umatake man po yung ating acid reflux, ano po ba yung mga natural na pamamaraan para po matreat o para po ma-handle po natin yung acid reflux. Ayan. Jegs. Daming... Kaya pala may mga kunyari may pupunta sa isang yung job interview o may mga meeting na alam mo very important. Karamihan kunyari yung kasama mo sabihin, sakit ng tiyan ko ngayon Pero hindi niya alam kung bakit. Oo, sa stress pala yun. Tsaka yung minsan, Jegs, ano pa dyan, nasusuka sila. Minsan nga sinasabi ko, kinakabahan ko, hindi sakit lang. Tapos susunod na meeting, sakit ng tiyan ko Kasi sa problema doon, after ng interview, wala na. Si Angel yun Tingnan yung meeting, masakit ng tiyan. Wala Kaya nga, kasama yun sa stress nila Wala siya ngayon, kaya nasasabi ko yan lagot ka mamaya. Naririnig ba? Hindi mo na ako naririnig kaya okay lang. Sabihin ko na lang mamaya. Sumasakit pala. Ano pangalan mo? Sino yan? Si Kikay. Grabe yung mga edad nyo Hiyang-hiya naman yung edad ni Kung sa inyo. Pero alam mo, si Kikay, hindi nagkakaroon ng acid reflux yan. Tingin ko ano bakit laging may baonan yan? Oo, lagi din ako may water. At saka naman ang baonan niya, apple. Apple and banana. Oo, napakaganda. Especially sa tiyan po natin, sabi nga natin kanina, dahil yung natural sugar po niyan, nakakatulong sa katawan. Kaya alam natin yung banana is high in alkaline. Exactly. Very high in alkaline. Hindi siya acidic, di ba? So, Hindi siya acidic. ayaw natin na excess acid. Kaya pwede yung banana natin, pwede yung apple natin, and then water. Napaka-importante niya. Ewan ko lang kay Rina kung may baon si Rina. Sa kotse. Ang dami baon yan. Hindi na Skyflakes. Candy. Hindi ba gugutom yung... Chocolate. Ikaw Di pa po, pahuli. nagbabaon ka din ba? Skyflakes. Skyflakes, tsaka lagi siya may dalang tea and water jug. O pero kung alam niyo po ba, no, nasabi nga nila, para daw hindi matake yung ating reflux, kapag kakain ka ng mga biscuit, sorry po dapat po yung whole wheat hanggat maaari instead of the white. Sige. Sabi nila. Tapos na ang payo mo, Yes, tapos na. Harrison. Mag-move on na tayo sa iba. Alright. Ayan, para sa ating konsulta mo, makakasama natin sa linya ng ating telepono si Joey Pamplona mula sa Binondo, Manila, 45 years old. At may katanungan siyang medical, no? Andyan din sa linya ng ating telepono si Doc Sara. Good morning muna sa'yo, Joey. Hello, good morning po, Doc. Ang itatanong ko kasi isa po akong sales agent. Maghapon po ako naglalakad siyempre sa field. So, siyempre, yung parehong hita ko na singit, nagkakadikit-dikit na, dumidikit po yun, siyempre, habang maghapon. Nararamdaman ko na lang siya pagdating ng hapon, mahapdi. Yung pala, may mga, na siya, parang rashes, na parang kulay pula kapag pag nakikita ko na sa hapon. Kaya, ang super hapdi pa siya, lalo na kapag nababasa siya, napaka-hapdi nung parehong singit ko. So, yung po yung itinatanong ko kung paano nangyayari yung ganon, tapos kung ano po yung pinakamagandang gamot o ipapahid para po doon. Yun po yung aking tanong, Doc. Hello, Arina. Hello sa mga kasama natin dyan. Good morning. Morning, Doc. Good morning! Okay. Good morning din sa'yo, Joey. Oo. Ang katanungan mo kasi nga is yung pamamaga dyan sa balat. When you say kasi pamamaga, kasama dyan yung redness, no? So, first, hindi ko kasi nakikita, hindi natin na physically evaluate kung yan ba ay may mga, yung rashes ba? Kasi may tinatawag kasi tayo na tinea infection dyan sa masela na bahagi, ang tawag dyan, yung common would be yung hadhad, hadhad or jock itch. Yan naman, kapag yung the usual na fungal infection, mukha yung ring, no? So, paikot, may mga blisters, nakaangat na bilog-bilog, tapos mukha siyang sing-sing, no? I don't know kung may ganyan ka bang rashes or wala, Joey. Po, meron po ako nakikitang gano'n na parang sing-sing na pabilog na po, meron po.
Okay. Kasi kaya natin tinanong, pwede kasi na, hindi ko rin alam kasi yung build mo. Sa iba kasi na medyo malaki yung build, we expect kasi may mga fat deposits dyan sa inner thigh natin, especially dyan sa mataas na area. Kaya nga, di ba, yung iba na nagko-complain ng darkness, no, ang isa sa mga ina-advise natin would be to trim down weight. Kasi syempre, alam natin kapag may friction, prone yung isang tao sa tinatawag na PIH or post-inflammatory hyperpigmentation. Now, so it's another problem, no? But since based dun sa nasagot mo sa akin na may mga yung quality ng rashes mo nga na nandyan sa area, it seems you have nga jock itch or hadhad, no? Or ang niyan, ang tawag natin dyan sa infection, tinea cruris infection. Okay? Yung condition na yan kasi ay sanhi ang sanhi yan ay fungi. Okay? And kaya yung tinawag na jock itch kasi because nga dun sa predilection dyan sa area na yan. Now, since it's a fungal infection, we know kasi na ang fungi ay gustong-gustong mamahay dun sa medyo mainit, no? Or mamasa-masa kasi alam natin dyan, may mga skin folds tayo, no? So, especially kapag medyo malaki ang build, alam natin talagang mas malaki yung skin folds dyan sa area. So, gustong-gusto nilang magstay dyan. So, ano yung pwedeng pinakauna? Yung bang yung bang build mo ganun kalaki, baka kaya pa natin magbawas ng timbang to avoid yung mas malaking fold dyan. That's one. Okay. Second, pagkaligo kasi napakaganda dapat bago magsuot ng ating mga damit, maganda sobrang dry talaga. Dried up na. So, pagkaligo, expose muna sa air, sa electric fan para talagang sobrang dry. And apart from that, pwede ka rin gumamit ng powder dun sa area, no? Para sure natin na hindi talaga masyadong magpapawis. Also, kalimitan, di ba, yung mga guys, pati dyan sa thighs, maraming hair, no? O, it would be helpful kung punta ka din sa mga hair salon, yung mga nag-waxing salon rather. Okay, so para iwasan muna yung maraming hair diyan, makapal na hair. Kasi syempre alam natin, mas paglalo na yun sa klase ng occupation na meron ka, talagang long walking, ganyan, alam natin lalo na nung natapos ng yung summer, no, sobrang mainit, talagang pupuntahan ng pawis yan mas madali, no. And then also, avoid mo din yung masisikip na ng mga damit, no? Avoid mo din para mas medyo mas ventilated yung area. And then if you get the chance, punta ka sa kunyari konting walk, pag may nakita kang CR dyan, punta ka lang ng restroom para medyo magpa-dry up, no? So, makakatulong talaga yon. Now, since we're talking about infection and fungi siya, no? Of course, it's imperative na gumamit ka ng mga antifungal. Napakaraming available sa merkado. Merong mga terbinafine, clotrimazole, ketoconazole. So, yun, pwede mong gamitin 2 to 3 times a day ipapahid dyan sa area. Okay, and ako I suggest use na lang cotton pledget na pag in-apply kasi medyo mildly contagious yung condition mo, no? Especially if you have a partner, pwede kasi rin matransmit yan. Now, bakit sinabing mildly contagious? Kasi kahit malipat, and then these fungi kasi they grow dun sa mga humid areas. Kung yung individual na ma-exposean, kahit makuha niya yung fungi, baka hindi rin mag-grow kapag hindi appropriate yung environment. Okay? So, ganon. And then of course, alam natin kasi kapag kanyang may existing fungal infection, tapos makati, no? Sobrang makati. Pwede ka rin gumamit ng kahit ng topical steroid, which is pero yung mild lang gamitin natin kasi alam natin, ang steroids kahit i-apply lang topically, meron yung systemic absorption. Okay? So, gamit ka na lang yung mga mild lang yung potency like hydrocortisone, siguro 1% lang, no? Ipapahid dyan sa area. Pagka lang makati, tsaka mo ipahid. Okay? And then, what else? So, avoid scratching na lang kasi pagka nagkakamot, we expect baka magkaroon ng chance ng secondary bacterial infection. Yun, pagka ganon, another gamutan na naman. You can use mupirocin, no? Dyan sa area 2 times a day. And pakitsaga mo lang kasi ang fungi generally, yan ay napakatagal magamot. Matagal talaga siya. So, yun, yung mga na-advise natin, Joey. Yes, ma'am. May questions ka pa, Joey?
Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po. Oo, sana makatulong, ha? Oo. Din sa'yo, Joey Pamplona. Doc Sara, may gusto lang akong itanong patungkol dito sa hadhad, no? Are you saying na ito ay mas common lang dun sa mga mas malalaking tao kasi mas marami silang folds sa katawan? Tsaka aside dun sa area ng singit, saan madalas makita itong hadhad na ito? Okay. Ang hadhad, ano ba yung una mong question? Sorry. Kung sa mga malalaking tao lang ba siya? Kasi sabi mo kanina sa mas maraming folds, 'di ba? Okay. Actually, yan naman ay pwede rin mangyari sa kahit hindi sa mga mas payat na individuals. Parang tayo, Rina. Joke. Hindi, pwede rin siya kasi alam natin na yung area kasi na yan, 'di ba? Di siya well ventilated, you know. Kaya nagiging mas common dun sa mga bigger individuals kasi syempre mas marami silang fold. But it doesn't mean hindi predilected yung mga yung mga payat, okay? So, now, dun sa isang question mo, yung hadhad, yan yung particular infection, fungal infection pag dyan sa area, sa may private area. So, hindi lang sa may bandang singit. Even dun sa may private organ, of course, dun sa skin part lang, pwede rin magkameron doon. Okay. Kalimitan nga, nagsistart din dyan sa may size, tapos sa akyat dun sa may, lalo among men, even yung sa may scrotum nila, pwede magkameron. Scrotum is yun dun sa folded area, dun sa may testicles, doon pwede rin magkameron doon sa skin part noon. Okay. Meron bang tao na talagang madalas dapuan itong hadhad na ito? Kumbaga pabalik-balik siya. Pag nagamot mo na ba siya, matatanggal na ba siya, o meron bang instances na bumabalik din siya? Okay. Ang fungi kasi generally, talagang mas matagal siya gamutin. Okay? Kasi bakit? Kasi isa sa mga factors would be yung yung lifestyle ng individual and then yung work niya rin. Kasi syempre, kapag ang work mo talagang would entail like a lot of perspiration, you expect, paano mo naman yun kung kunyari yun ang work mo, di ba? So, yun nga lang, para-paraan lang talaga. Like sa case kasi kanina ng patient natin, sabi niya talagang lagi siya naglalakad, laging pawi. So, siguro pwede na lang gawin, punta siya from time to time sa sa restroom, sa toilet, para lang at least dry up siya doon. And then siguro increase na lang din yung yung basing niya. Maligo kagad. And then na-mention ko kasi 'di ba dati lagi ko natin sinasabi diyan, takot sa salt ang fungi. Okay? So pwedeng gawin yung huling banlaw, warm water, lagyan ng ng salt, no? So para at least makabawas sa dun sa kaya 'di ba yung mga naliligo sa beach, nagda-dry up kasi ang fungi eh. Pero it doesn't mean it's not fungicidal. When you say fungicidal, namamatay ang fungi, no. Fungistatic yun. Ibig sabihin, tumitigil lang yung kanilang replication, pero nandun pa din sila. Oh, okay. Siyempre, in the event na nagagamot ka na, if hindi suitable yung environment for their growth, and then nagagamit ka naman ng anything that can kill them. So, with all these factors, there's no reason bakit hindi magagamot yung fungi. And tsagain lang talaga. Kasi nga, fungi kasi matagal gamutin dahil depende din sa penetration. Kalimitan naman superficially siya located. Pero pag sobrang matagal na and marami na, matagal din siya talaga. Ayan, maraming salamat sa iyo, Doc Sara. Sige, salamat din, Rina. Na-miss ko kayo dyan. Oo, see you on Friday. Ayan, thank you, Doc. Thank you. Oh, 6:17, we're back. Pero hindi pa po tayo mag-breakfast. Mamaya pa. Pero bago na mag-work muna tayo dahil meron tayong i-konsulta mo. Dahil sa plano ng pamahalaan na babaan ang income tax ng mga manggagawa, isa ngayon sa pinag-iisipan ng mga kinauukulan ay kung papaano makalilikom ng dagdag na revenue para sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang dito ang pagdadagdag ng buwis sa mga pagkaing hindi nakabubuti sa kalusugan, gaya ng sweets at junk food. Bukod dito, ano-ano pa nga ba ang mga pwedeng alternatibong pagkukunan ng pondo ng pamahalaan, kapalit ng mababawas na kita mula sa buwis ng mga empleyado sa bansa? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Good morning! Good morning! Okay, kasama po natin si George C. uli. Good morning At syempre, po.
Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ekonomiya. Dahil ang pinag-uusapan ngayon ng gobyernong Duterte, nasa more or less 60 days. 60 days na, no? Ang pinag-uusapan, syempre, paano ibababa ang taxes at ano ang mangyayari sa lost revenue. Saan natin babawiin? So, anong masasabi mo dito? Dahil ang tinitingnan nga nila, income tax, corporate tax ang ibababa. Itong pinag-uusapan nilang pagtaas ng taxes naman para i-offset itong pagbaba ng income tax at corporate tax ay sa yung mga similar katugma ng mga sin taxes, bagamat hindi natin tinatawag na sin taxes, sa pagkonsumo ng mga sweets, ng mga soft drinks. Ang ginagawa ng ibang bansa dito ay kinakasama rin dito, some of them, in the way they tax real estate. Yun, let's say, yun pag every floor, ganyan. So this is very common sa Asia. No? Sa Singapore, sa Hong Kong. At tinatax rin nila yung mga ibang mga klaseng additional na entertainments, pagsusugal, tinaas nilang taxes. The alternatives to this also is also some control of expenditure. Dahil sa sinasabi nating mababa ang tax collection dito, on the other hand, siya ng pinakamataas na tax rate sa buong Southeast Asia. At nakikita natin yung mga pinaka-advanced na mga ekonomiya actually ay mga ekonomiya na hindi lang dahil sa mas mababang taxes, dahil sa paggamit nila ay also very efficient. So part of it is like Singapore, they are able to lower it dahil sa yung equivalent nila ng GSIS at savings institution ay napakagaling mag-invest ng pera sa sariling bansa at sa ibang bansa. At kumikita dito, dito kinukuha ang parte ng puhunan sa paggastos ng gobyerno. George, meron kayong pag-aaral ba sa loopholes, no? Yung sinasabi natin na hindi nakokolekta ng government. For example, sinasabi yung VAT, magandang tax siya, no? Although may debate kung yan ay regressive or progressive. But marami rin nagsasabi, maraming leakages. May pag-aaral ba kayo na makakasabi na magkano ang nawawala ng ating gobyerno sa leakages? Yung sa leakages na yan ay sabihin kung sa customs as well as collected taxes ay nasa ilang billion na each year. Estimates vary from 100 plus to more than 500 billion a year, no? Ito naman ay magandang paggamit ng VAT dahil VAT or sales tax na ito ay nakaka-capture hindi sa income tax dahil lahat ng transaction, almost all transactions are captured by computers when you're dealing with sales tax. Ang pagkaiba lang yan sa VAT ay yung VAT ay offsetable sa yung binayaran sa earlier stages. So ito ay magandang gamitin. Ang importante rin dito is yung nasa-save sa income tax o sa saan napupunta. Pag sinasave ng mga korporasyon at tao ay napupunta sa magandang paggamit sa investments, buong country will advance. If the usage is mostly going to consumption or kaya nire-remit abroad lang ng multinational, then the savings in taxation will not be able to give us as much benefit. So the use is also a very important aspect. Meron mga nagsasabi, dahil consumption is based on what you earn, what you save, di ba? Why not, if you lower the income tax and corporate tax, why don't you just increase sales tax? Dahil yan ay consumption-based at yan ay makakatulong magkapag-generate, no, ng additional revenue for the government. Tama nga yan. So yung VAT or sales tax is consumption-based at ito ay a good and easier way to collect. Mahirap itong takasan, no? Especially as more and more of the sales are computerized.
what the difference is really in the way the taxes are distributed. So nagiging distributed sa lahat ng consumer. Ina-assume ng iba na pagka sa income tax mo hindi kinolekta sa mas mababang sahod, mas marami silang net na natatanggap. Yes. But so in that sense, some people are saying it's regressive. Yes. On the other hand, depending on the amount of purchases, because the purchases by need. by corporations Yeah. or persons are also much larger kapag sila ay malalaking korporasyon. So in that sense, they are paying much more also. Yes. So ito ay hindi na pag-aralan, so hindi ko pa alam na theoretically there's a point of view to both sides that is valid, no? And anyway, itong usapin ng tax reduction and revenue generation, yan ay mahabang usapan na pag-uusapan yan ng Kongreso dahil yan ay magsisimula sa House of Representatives, no, under our Constitution. At inaasahan nga natin na kapag nagsimula na nga ang Kongreso, pero kapag matapos ang usapin sa budget ng ating pamahalaan for 2017, yung usapin tungkol sa reduction ng income tax and corporate tax will be next to be discussed by the House. Well, itong pagbaba ng mga buwis ay isang popular topic. It's a very important topic, but I imagine that there are many other issues that they can tackle also in that the people will find very interesting or will affect their lives, because many of the agendas of this government are agendas that are the concerns of people for a long time already at hindi na tatakal ng ibang gobyerno at kinakaya nitong gobyerno dahil sa popularidad nila. Ngunit ganun nga, yung iba naman ay medyo controversial. So we hope to see and support this. One way that it can be done is the same as others in the way they implement it. Baka it can be graded, and so people can study the effects as we are going, at hindi necessarily immediately in one shot lahat gawin. So, in your opinion, yung sinasabi ngayon ni Secretary Dominguez sa Department of Finance, yan ay lalong makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa kapag babawasan natin ang buwis? That's one possible result at maaring malaking effect dahil sa yung mga kapitbahay natin, wala na yatang over 30, nalalapit sa 30%. 30%, yes. In fact, yung mga ibang country na sa 28% or so ay binabalak ibaba pa. Many of them are planning to lower it to 20% or less. So sa atin, lowering it a little that is being proposed is already a big step in attracting additional investments. Not only investments, but consumption by tourists and other people who are visiting the country, retirees, and so forth. So makikita natin, because we are competing nowadays hindi lang internal sa ating mga pangangailangan, kundi kalaban natin sa pag-attract ng kumpanya sa labas. Consumption at investment with our neighboring countries. Okay. Maraming salamat, George. At syempre, ikaw ang suki natin pag pinag-uusapan natin ang ekonomiya ng ating bansa. Thank you, everyone. Good morning sa lahat. Diego. Alright, thank you, Kong. Syempre, ito ang favorite. Oo, favorite time of our day. Oo, dahil nakakain tayo. Ano bang segment to? What's for breakfast? Itong mga si Haris at si Kikay para mga ano to Chorus. Mga minion eh. Laging iisa ang sinasabi. Energy for Monday. Oo, kung kami mga minions mo, ikaw ambassador. Ba't kayo mga ganyan? Ba't kayo nag-up Na-excite na kasi down? yung kumain kahit nag-Daniels ako. Na-excite kayo? Kasama namin Daming food ha? Daming food. O, sino kasama natin na Haris? Chef Michelle. Yes. Chef Michelle. Hi, Alright. Chef. Good morning. What restaurant ka galing, Chef? Ano restaurant nyo? Porcupine Cafe and Restaurant. Fine, matinik, no? Yeah. Oo, pero puro chicken naman ang dala ngayon. Pwede sa atin lahat yan. Okay, ano ang breakfast natin, Chef? Okay, we have garlic parmesan chicken wings. Then we have chicken a la king, orange chicken, and we also have chicken tonkatsu. Wow! Yummy! Ang dami naman chicken. No? Chicken pa mo. Busog-lusog. Chicken wings.
Hindi naman. Ganda ng boses ni Chef eh. Ang ganda modulated yung Lahat naman sa'yo mo. Chef! Alam mo, Haris, let's stick to the topic. Sige. Okay. Tapos na ang segment mo. Ano ang ingredients natin, Chef? Okay, for garlic parmesan, we have chicken. Okay, 3 pieces chicken wings, 1 cup of flour, 1 tablespoon of salt, 1 tablespoon of black pepper, 1 egg, oil for deep frying. Yes. Then, that's for the chicken breading. Then we also have for the sauce, 1/4 cup na butter, 1 tablespoon na minced garlic, 1 tablespoon grated Parmesan cheese, and half teaspoon dried basil leaves. Okay, so ingredients natin. Now, anong procedure natin dyan, Chef? Okay. First muna is you have to mix flour, salt, and pepper. Then after nyan, you mix well. Sa breading natin yan? Yes, for the breading. Then toss the chicken wings. Okay. Then, meanwhile, you have to beat the egg. Yes, then i-dip din natin. I-dip din natin yung chicken doon. Then after that, ibabalik natin siya sa flour mixture. Okay. Then now, ready na tayo to deep fry. Yes. Dapat hot talaga yung oil. Yes. Mabilis na. Yes, siguro mga about 8 to 10 minutes ang deep fry. Okay. Yes. And then? After na yung sauce na. Butter. Separate na skillet to. Okay. Butter. Then after that is, so next one is garlic. Make sure na nag-melt na yung butter maigi. Then after that is yung garlic. Parmesan cheese. Oh. Yes. And basil leaves. Then next is the chicken. Ganun lang kasimple siya? Yes, ganun lang kasimple. Kaya gawin sa bahay yan. Napakadali lang pala nitong garlic chicken parmesan. Ano yung Chef? Ipapa-absorb lang doon sa chicken yung ano natin? Yes. About 2 minutes lang 2 siya. minutes. Yes. Okay. I love it. Yun na. Yan. And garlic chicken, garlic parmesan chicken wings. So, syempre may mga may iba pang Mga ginawa mga si chicken Chef dishes Michelle. na ginawa si Chef para sa atin. Pero isa-isahin natin Ano tong this one, Chef? Ano to? That's chicken a la king. Chicken a la king. And then yung katabi niya, Orange chicken. orange chicken. And chicken tonkatsu. Chicken tonkatsu. Tapos yung neutralizer natin, Chef, ano yung Chef? Yung Cabbage ba yun, Chef? Yes, that's cabbage. Yan, neutralizer siya, Haris. Side dish yan. Sorry. Kasi naman di ka. Ano yan? Spray sa bahay? Odor neutralizer. So si Haris para makaano lang Diyan din naman kasi ako, Chef. Pero mag-promote muna tayo. Chef. Social media accounts natin, Chef. Okay. Please follow us at Porcupine Cafe and Restaurant at San Pedro, Laguna. Yes. And then Instagram, ano ka, Chef? Instagram sa ngayon wala pa. Wala pa. Soon. Okay, contact number natin, Chef. Meron ka ba? Yes. Please contact us at 0906-368-5528 or 0917-510-6699. Alright. At syempre, mapapatiin natin, Chef, this morning. Yes. Hello dyan sa mga family ko sa Las Piñas and San Pedro, Laguna. Hello sa mga brothers and sister ko, Ate Sara, Ate Kit, Kuya Jack, then Kuya Eric, Ate. Sa kasama mo, Chef? Of course, my lovely, very, very handsome husband. Yay! Wow! Thank you na si Chef. Si Chef Paul ba to? Chef Paul. Yes. Tago na lang natin sa pangalan Chef Paul. Philip Evania, I love you. Alright, Okay. meron pa? Para you, Chef. teka lang, what time are you open yung restaurant niya? Yes. Open po kami every day from 9:30 a.m. until 9 p.m. Yes, that's from Monday to Saturday. Then Sunday naman po is 11 a.m. until 10 p.m. Alright, maraming salamat, Chef. Thank you, Chef. So much and thank you. Sige, pero bago makakain ng iba, magkatrabaho muna work sila. muna. Work muna. Teka lang, ito na. Ito, ayun. Yan. Ikaw ba yan? Wala. Inkonsulta mo? Oo. Kanino? Wala pa naman. Sino ba magpapakonsulta sa atin ngayon? Yeah. Meron ba tayong legal question?
Kasi nandito si Kong Erin Tanyana para sagutin ang mga Oo, legal questions. kanina Sino ba? nakasama natin si Doc Sara naman. Sinagot niya yung patungkol sa Haddad. Pero ngayon, Baka wala. ngayon sino Wala. ba? Wala pa. Sige, di kung wala pa, mag-ano muna tayo. Ano? Review? Mag-review na tayo. Meron ba? May review pa tayo? Hindi, word for the day. Meron ba tayong review? Ayan, word for the day. Ayan na, meron Meron ako sa kayo. Si Alvin Inocencio po. Si Alvin Inocencio. Good morning. Morning. Yes, tanong ko lang po, meron po kasi kaming property ng mag-asawa. Nakapangalan din po sa deed of sale kami mag-asawa. Then, patay na po yung asawa ko. Gusto ko po sanang ilipat sa anak ko yung property. Ano pong tamang paraan na mailipat po doon? Well, kailangan may extrajudicial settlement, no? Yung pwedeng mailipat mo, kasi kung titulado yan, yung share ng asawa mo sa lupa. Ngayon, kung kailangan bayaran mo yung estate tax, no? Dahil yun yung isa sa mga requirements ng ating batas. Ngayon, kung ililipat mo rin yung portion mo, the way to do it would be through a deed of absolute sale or donor's tax. Dahil buhay ka pa hindi ka naman patay. So you're going to sell your share of the property to your son. You have to pay the capital gains tax and the documentary stamp tax and transfer tax. Pero yung part ng asawa mo sa property, considering that this is a absolute community, yun yung pwedeng ilipat in terms of estate taxes. And that's what you have to pay. Okay, sige po. Okay, maraming salamat. Yan lang po. Alright, maraming salamat kay Alvin Inocencio mula sa Binondo, Manila. Yes. Thank you din, Kong Erin. You're welcome. Uy, UNTV Cup mamaya. Yes, mamaya sa Mall of Asia Arena. Mga 7 ng gabi tayo magsistart. 13 teams na yung maglalaban-laban sa Pero charitable alam cause na na ba ito. kung sino yung mag-aaway o sino yung maglalaro Wala. mamaya? Usually kapag first Kasi game. sinasabi ng iba, uy, mag-ingat sa PNP, Baka may mga banners, huwag kayong manlaban. Deadly Pag may laro kami. daw PNP, wag na lang yung opposing team, umupo na lang sa bangko. Usually, Kong, sa first day ng ating opening games natin, dun pa lang sila bumubunot. Magdodraw lot sila. Tapos nagdodraw lot sila, tapos sineseparate nila yung Group A sa Group B. Kasi medyo madami-dami tayo ngayon, so 13 teams. Yes. So ano yung Group A? Sino-sino Wala pa wala po, pa rin. mamaya ko pa malalaman. Pati nga yung lineup surpresa para Pero sa akin. hindi ba usually yung seeded 1 is in Group A and seeded 2 is in Yes, Group B? separate sila. And then the others mix na. Yes. Sino ba ang seeded 1 ngayon? Yung champion last year? Champion, yes. That would be the AFP and seeded 2 is PNP. PNP, yes. Daming teams ngayon na reinforce sa mga bagong lineup. Maraming na-reshuffle yung mga top teams ng dating kupo natin, na-reshuffle daw sila ngayon. PBA player? Si Chester Tulomia sa Judiciary. Meron din sa BOC, marami din. Madami sila. Kaya Tsaka Ombudsman pala, meron din silang tatlong This is for ex-pro. public service. Ewan ko, last year, ang first prize was 4 million pesos. Wow. Yung 4 million pesos po, hindi yan pumupunta sa team, pero pumupunta sa charity na pinili nila. At hindi lang isa yung napili nilang charity. Minsan kahit 2 or 3 charities. Kasi I think ang Senate ngayon, 3 yung charities din. So paghahati-hatian yung prize money dyan. And ang alam ko last year, yung 4 top teams, ang nakakuha ng... Yes. Kahit yung mga hindi nanalo, kung meron silang 100,000 pesos So last assured year. na. Ewan ko kung ngayon. May Malamang mas assurance na malaki. merong dati, may assurance na merong may bibigay sa choice charity nila. Ngayong taon, hintayin natin kung ano yung mga announcements mamaya sa opening. At abangan niyo yung official hashtag natin mamayang gabi. I-announce din natin yan sa kanila para mag-share sila ng mga photos nila o kaya mga na-experience nila. Pwede sila mag-tweet o kaya mag-Instagram or mag-Facebook. Gamitin lamang yung ating official hashtag mamayang gabi. So, ang defending champions ngayon ng AFP, last year, ang nanalo, Judiciary Magis. Nung season 3. Season 1 kasi, yun. Judiciary. Tapos season 2 is AFP, season 3 is Judiciary again, then season 4 is AFP. And So sana ngayon, maiba naman yung ating top ang parating contenders. nagra-runner-up, PNP. Oo, runner-up. Well, maliban natin. Ngayon, iba na.
Abangan natin yan mamayang gabi. Okay, thank you. And syempre, Monday, hindi tayo makakaligtas. Mag-review tayo. Go, Direk! Roll! Oh my. Oh my gosh, I gotta go. What is the meaning of the word insatiable? Insatiable. Stalling! Google! Oh, wait. Greedy. Stalling. Insatiable. Grabe. 3, 2, Greedy. insatiable appetite. Greedy. Ano ba yung kapalaran ko, Siri? Insatiable. Greedy, hungry, unable to be satisfied or appeased. In Tagalog, sakim. That's correct. Well done. Good day, Rena. What is the meaning of droll? Me, funny and comical na. Ay, tama ba? Tama ba ako? Droll. Amusing, humorous, comical, especially funny or witty in an odd or outrageous way. In Tagalog, nakakatawa o katawa-tawa. Good thinking you got there. Good day, Kong Aaron. Do you know the meaning of the word beguile? Charming like me? Wow! Beguile. To deceive, delude, or mislead. Also, to charm, amuse, or delight. In Tagalog, maakit o mahikayat. That's great. We are very amused. Harris. What is the meaning of the word vindictive? Ano, Kong? Vengeful. Oh, vengeful. Siri, vengeful. Pagtanim. Vindictive. Seeking or wanting revenge. Vengeful. Characterized by a desire to get even. In Tagalog, mapaghiganti. That's correct. Well done. Diego, do you still remember the meaning of the word replete? Full? Full? Content? Ano ba? Full? Full. Full. Abundant. I'm replete. Replete. Fully or richly supplied, well stocked, chock full, filled to capacity. Good thinking you got there. Yun. Kokotan na tayo. Gusto ka lang batiin niya, lolo ko. Nagpapabati siya. Si Lolo Asho. Good morning, Good morning. Mama Guy, Tita Lloyd, at saka si Iyo Iya and Sarah Sofia Cabodil. Good morning. Hoy. Good morning. Kung kanina review, hindi, ito memorize nyo na. Ilabas nyo yung mga note nyo or memo pad. I-ano nyo to, Ililista ko na yan. ililista nyo to, ito word for the day tayo. Ayan. Word for the day. Preclude. Verb. To prevent, make impossible, exclude or shut off all possibility of something happening. Example sentence. Their secret opinion of one another didn't preclude them from being mutually polite. In Tagalog, hadlangan. Oh, remember yan ha, dahil sa Monday may test ulit tayo, preclude. Yes. May review ulit. Oo, may review ulit. Pero sige nga, Harry, sample ka nga ng preclude. Preclude. Hindi ka nakikinig, kakasabi lang eh. Huwag hadlangan. This word of the day won't preclude my alam mo ba? Bala. Ito, syempre dapat hindi hadlangan tong alam mo ba?
Ito kasi Kicks nga, ang daming paraan para magpa-deliver tayo ng mga, yung mga products natin, mga stocks natin. Minsan pwede may padala sa aeroplano, pwede sa barko, pwede naman sa mga roro. Pero alam nyo ba, dati, ito yung paraan, no, kung paano nila pinapadala yung kanyang mga kalakal, lalo na yung mga niyog. Panoorin natin to. Ang pagbiyahe ng mga kalakal sa pamamagitan ng mga kasko o flat-bottom boats ay isa sa mga paraan noon ng mga Pinoy para maghatid ng sari-saring produkto sa ilang mga lugar sa bansa. Karaniwan na sa bahagi ng Kalakhang, Maynila at mga kalapit nitong probinsya. Bukod dito, alam nyo ba na isa rin sa paraan na ginagawa nila noon para maghatid ng kalakal, partikular na ng mga nyog, ay sa pamamagitan ng pagpapaanod nito sa mga ilog? Ang mga nyug kasi ay mas mabigat at karaniwang ibinabiyahe ng maramihan kumpara sa ibang mga kalakal. Kaya hindi kakayanin ng kasko na dalhin ang mga ito. Sa halip, ibinabiyahe ang mga nyog sa pamamagitan ng Carabao cart o mga karitong hinihila ng mga kalabaw. O kaya naman ay ginagawa nila itong coconut raft o balsa. Ang mga nyog ay pinagbubugkos-bugkos hanggang makabuo sila ng circular raft o pabilog na balsa. Saka ito ipapaanod o ibabiyahe sa ilog para makarating sa pamilihan o gilingan kung saan gagamitin ang mga ito para gumawa ng iba't ibang mga coconut products. Ang mga coconut raft ay karaniwang makikita noon sa bahagi ng Ilog Pasig. Sa ngayon, bagamat hindi na tayo madalas na nakakakita ng gumagawa nito, may ilan pa rin tayong mga kababayan, lalo na sa mga liblib na probinsya, na ganito pa rin ang ginagawang paraan para magdala ng mga produkto o kalakal sa mga pamilihan. Okay, so yan, alam na natin no, kung gaano ka-resourceful ang mga Pilipino na madiskarte talaga. Nakakatawa doon yung nyog na pinagsama-sama nila instead of ipapabiyahe mo pa. Para magiging Ang balsa creative siya. talaga natin. Tapos sinakyan mo na, tapos pwede mo pang gamitin din as a way na para ma-deliver nila sa lugar, di ba? Yan. Ayun ang mga way paano natin ipadala. Ngayon, very modern na, aeroplano, roro, barko. Ayun. Diba? Uy, controversial yung listahan ng FOI. Masyadong marami yung list of exceptions. 166. 166 exceptions. 166 exceptions. Aside from Kong National Security, kasi yan ang concern ng last admin. Oh, wala namang problema yun. Walang problema yan. Yung, kung babalikan nga natin yung batas, no, yung panukalang batas na hindi mapasa-pasa, I think there are only 15 to 20 exceptions. Ano yung nadagdag dito? Kung yung notable na nadagdag na exemption? Well, isa dun yung with regard to banks, no? Ay, may move nga ang Congress na i-amend na yung bank secrecy law. Yes. So bakit i-assert pa sa FOI? Sa EO ng para FOI. magiging redundant siya. Yeah. Pwede ba tanggalin na lang yung bank secrecy law tapos ipasok na nila sa new FOI? Pwede ganun Well, din, di ba? again, this is an executive order. So, ang mahirap dito, baka i-challenge eh. Because an EO cannot amend a law. Cannot amend a law. Yes. So mahaba-habang usapan pa pala. Mahaba. And tapos may announcement si Speaker Alvarez na yung FOI bill hindi mapag-uusapan ngayong taon but for 2017 na lang dahil malapit naman rin matapos ang 2016. Pero sa tingin ko sa Senate maybe before December tapos na rin yung FOI nila. Or either that, hintayin nila ma-amend if ever ma-amend yung Constitution. Doon na lang iba pa. Yung FOI ko, ano na nangyari? Tagal pa na naman. Baka next admin pa. Hindi man. Sana naman hindi. Sana matapos na yan. Alright. Di syempre, hindi tayo natatapos sa umaga, Kikay. Wala akong ibabahagi sa inyong something good. Kayo mga kasangbahay, dahil holiday ngayon, marami akong ipapadala sa inyo na Pampa-Good Vibes. Dahil ito ang kwento ng isang masipag na ama na naging inspirasyon sa ating mga netizens. Ito pa nga mga kasangbahay, ayon sa Facebook post ng Music for Jesus fan page, ibinahagi nila ang isang larawan kung saan makikita ang isang lalaking pilit na naghahanap buhay ng marangal
kahit na may kapansanan ito at araw-araw ay ginagawa niya ito para lamang meron siyang mapakain sa kanyang mga anak. At marami pa nga sa ating mga netizens ang humaga sa kasipagan ng lalaki na ito na hindi nakikilala dahil siya ay may ginawang something good. Mga nakang bahay, speaking of something good, gusto ko po kayong lahat anyayan, i-like and i-share ang aming fan page dito na Kikay Cares. Just log on to facebook.com and type in Kikay Cares. Mabilis lang, no? Binabati ko lahat ng mga nanonood sa atin via live streaming natin dyan sa Ontario, Canada. Lagi silang nanonood sa atin every morning. Wow! Good morning po sa inyong lahat. And of course, pupuntahan natin. Rins, meron ka? Good morning ulit kay Sarah Sofia Cabodil, Iyo-Iya. Oy, good morning Good sa morning. twins.